Si Franz Castro, talo sa Court of Appeals. Malapit na makulong, isa na lang, Supreme Court. Hindi naman. Kaya present look ko ngayon. Naligo ako. Mukha. Samantalang ang mga Duterte, kaya alam mukhang haggard kung hindi nakakaligo. Pag nakaligo tayo, okay. Sa lagay ko ha, pag nakaligo ako, okay na. Kaya yung stress natin pansamantala lang eh, 'di ba? Nabubwisit tayo dahil pag mga ginagawa nila ng usap yung mga Duterte, nakakainis. Eh sila talaga yung stress nila hindi pansamantala dahil nagnakaw sila eh. Yung mga magnanakaw na yan, hindi na mawawala yan kasi alam nila yun eh. Kami pupunteriyahin ni BP Sara. Kinakailangan mawala to si BP Sara sa landas natin. Gagawin nila lahat eh. Ang masaya lang ng mga kakampi nila, yung mga bayaran. Kasi malaki bayad ngayon eh. Grabe magtrabaho yung mga bayaran nila eh. Hindi naman dating ganyan si Jesus Palsis ng oras-oras nagpo-post sa mga social media. Opo, abogado po si Akop. Wala po nagsabi na hindi po siya abogado. Sinabi ko lang po in comparison sa mga kasama niya. Hindi ko po sinabing matino siya. Mas, kumbaga, doon po sa mga chairman ng Quadcom. Quadcom yan eh. Apat na committee, apat silang chairman eh. Siya po ang pinaka may utak. Siya po ang may pinaka may sense. Di ba? Si ako. Pero, alam po natin yung ginawa nila sa mga Duterte. Yan. Alam din natin yung ginawa ni Cabral. Gusto niyang idiin si Pulong, di ba? Alam natin yung mga yan eh. Alam natin yung ginawa ni Franz Castro. Alam natin yung ginawa ng mga bayarang ICC. Oo, bayaran kayo. Talaga naman bayaran kayo eh. Paano kayo nabubuhay yung ICC? Sa donasyon. Kung totoo kayo, bakit yung mga war crimes hindi nyo maimbestigahan? Tinatakot kayo na US, takot kayo sa US eh. Correct. Ang pinaka nakakatigok po talaga, pinaka madaling hindi po yung mga ano eh, stress talaga. Ang pinakamatinding kalaban. Lahat po, ang pinagmumulan po ng masakit, stress. Kahit po, 'di ba, aminado sino yung tumakbo na Vice President ni Isko, si Dr. Nakalimutan ko na. Oh. Na-stress siya sa politika, hindi naman siya sanay mamulitika eh. Ang galing kayang doktor si Ong. 'Di ba? Nagka-cancer, na-stress. Hindi sanay mamulitika, sumabak sa politika. Stress talaga abutin nyo. Hindi po mawawala. Tayo po, na-stress tayong mga mahirap, hindi magnanakaw, mahirap. Ang stressor lang natin, paano magkapera. Pero once na nagkapera na tayo, putya, okay na. Ansaya na naman. Sila, habang buhay nila yan. Nung hindi pa lumalantad to, wala pa po yung mahiya naman kayo speech ni BBM. Sisihin nyo rin si BBM. In-expose niya yung mga gobyerno niya.
Wag naman, putya kawawa naman. Eh kung kalbuhin, may mga kalbuhin po talaga eh. Ayun, si Willie Ong, di ba? Na-stress yun eh, nagka-cancer. Dahil, putya, ang dami ko natutunan dyan sa kakakinig kay Ong eh. Kaya lang bandang huli, ayaw ko na makinig. Kasi natatakot na pag nag-discuss ano ang mga sintomas ng ganitong sakit. Putya, lagi mo iniisip eh, no? May sintomas ako. May stress lang kayo, kaya ayoko magpa-doktor eh. Putya, kaysa pumunta ako sa ospital, maglakad na lang ako pag pinagpawisan kayo, tanggal na stress nyo.